Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito naman po ako at nagbabalik po sa aking YouTube channel, I Am Politic Vlog nyo. Ito nga po, shoutout po nga sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. At yung Mindanao po, wala na. O dahil wala na si Duterte, nasa Netherlands na. Doon na sa nakakulong, doon na ang kanyang bahay. Sa ngayon, susunod na ang kanyang anak. Anyway, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik at pag-uusapan na po natin ang tungkol po dito kay Harry Roque. Itong si Harry Roque talaga, nanggigigil ako dito kay Harry Roque. Alam mo kung bakit? Saan ka ba nakakita ng abogado na baluktot ang pag-iisip? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang abogado na puro paninira ang ginawa sa gobyerno. Siguro dahil sa sama ng loob niya, hindi siya nanalo ng bilang isang senador. Nagsimula niya yun, nag-umpisa yan, simula ng matalo sa Senado at saka yung hinahabol siya ng mga opisyal ng gobyerno ni BBM dahil siya ang may promotor ng Pogo dito sa Pampanga ni Alice Go. Aba, Roque, umayos-ayos ka. Kung tayo lang magkatabi, siguro sinapak-sapak na kita sa muka. Pero tama ba naman yung sabihin mo na nasa tama bang pag-iisip ang ating presidente dahil sa merong inararo din sa Vancouver? Pati ba naman yun, sisisi mo sa ating Pangulo? Nasaan ka, lutang na lutang ka, ano? Anong klase kang merong isip? Kaya yung dapat sa iyo, tama lang na bigyan ka ng sipwena at pauwiin ka ng Pilipinas. Kung ako lang magiging mga senador, ewan ko nga ba, bakit nagtataka nga ako sa mga senador, walang naghabol kay Harry Roque. Itong baklang hayot nitong Harry Roque to, mapanira talaga. Pati ba naman yung pagka-aksidente sa pagka-araro sa Vancouver, sa Pangulo natin sinise? Bakit nahandun ba sa'yo nangyari yan? Nahandun siya? Sabihin mo nga sa akin, Harry Roque, nahandun ba si Ferdinand Marcos Jr. na nasa Vancouver na ma-aksidente at mayroong inararo din sa Vancouver? Isipin mo na lang, Harry Roque, mag-isip ka nga kung talaga ito'y abogado. Para kang talonggas parang wala ka sa hulog. Pati ba naman yun, sisisi mo sa ating Pangulo? Palibasa ikaw, pinaghahanap ka ng batas. Tapos isisisi mo yan, yung pagka-aksidente sa Vancouver. Nasaan ba ang utak mo, Harry Roque? Parang hindi ka abogado. Naku, alam mo sa totoo lang, Harry Roque, yung makita kita rito sa Montalban, hindi ka napakakunat mo naman. T-shirt lang, hindi mo kami mabigyan. Nandito ka sa Montalban, alam ko, nagpunta siya dito Nagpunta siya rito sa Montalban. Yung Harry Roque niyan, talagang napakaupod ka ng sinungaling. Buti nga sa iyo, hindi ka nanalo ng senador. Naku, ewan ko nga ba ito sa taong to, hindi ko maintindihan kung meron siyang tililing. Tama ba naman yung inararo sa Vancouver, sinisi mo pa sa ating Pangulo? Sige nga, mag-isip-isip ka nga, Harry Roque. Sige nga ako, ano ba yun, si Kubuloy? Nasasabihin na merong problema sa Vancouver. Hindi naman si Kubuloy, si Pangulong Ferdinand Marcos Hindi naman katulad niya mga DD7. Kaya kung ako sa iyo, umuwi ka rito sa Pilipinas, kung malaki ang iyong problema sa ating Pangulo, ikaw ang magdemanda at mag-ano ka ng reklamo sa ombudsman. Kung ano man ang problema mo, mag-file ka sa ombudsman para malaman natin kung ano ang kasalanan ni Ferdinand Marcos sa iyo. Diba? Nakakagulat ka, ang laki mong abogado. Saan ba naggaling yung pinag-aralan mo, abogadong yan? Pati ba naman sasabihin mo, nasa tamang pag-iisip ang ating Pangulo?
Hindi ganyan, Harry Roque. Mag-isip-isip ka. Kasi ang Pangulo natin naghahanap buhay, hindi katulad mo. Puro pang lalalaki lang ang ginagawa mo. Dahil ang ating Pangulo, kahit ganyan yan, napakabait. Ang bait ng Pangulo natin, dapat nga tinutulungan mo sila ng panuulad ang ating Pilipinas. Dapat dinadamayan niya sila. Kung ako lang ay may posisyon sa gobyerno, kung ako lang magiging senador, siguro lagi ko siyang sasamahan. Siyempre, nakakaawa ang ating Pangulo. Puro batikos dito, batikos doon, batikos dito. Sasabihin niya, adik, abnormal, sasabihin pa, bangag. Mabuti nga yung isa nahuli na para natapos na ang kanyang masasamang gawain. Oh. Harry Roque, mayos-ayos ka. Kung ikaw yung problema, umuwi ka ng Pilipinas, harapin mo ang iyong kaso na sinasampa sa iyo ng kaso para malaman natin kung sino ang may kasalanan. O diba naman yung inararasak ang Vancouver na aksidente, isinisi mo pa kay Ferdinand Marcos Jr. Tama ba yan? Kung sa iyo kung gagawin niya yan, halimbawa ikaw yung presidente, tapos sabihin ko na, siguro magagalit ka. Tangina mo, hayop ka, Harry Roque ka. Tumbak lang to, hayop ka, putang ina mo. Nakakadismaya ka, nakakasira ka ng mood. At iba ng Pangulo natin, sisira mo dyan sa nararong Vancouver. Mali yan, Harry Roque. Mag-isip ka. Alam mo, hindi lang ang pera mo hindi dumadami. Matatapos din ang buhay mo. Pagka naubos ang pera mo, diyan sa iyong bangko, yung mga pera mong yan, na milyon-milyon, mauubos din yan. Susuko ka rin. Ang dali kayo maubos ang pera. Wala ka naman trabaho. Pinaghahanap ka ng pulis. Pinaghahanap ka ng batas. O, mag-isip-isip ka, pagka naubos yan, iiyak ka rin. Tangina mo, hayop ka, Harry Roque. Nakakagigil ka, tangina mo. Ito po, hanggang dito na lang po. Sana po ay subaybayan yung aking YouTube channel. Paki-like and share at pakipindot ang button icon para lagi po kayo updated. Maraming salamat po. Bye-bye. Harry Roque, mag-isip-isip ka. Hello, bye-bye po.